Mayong aga mga kauturan, sa gihapon nagapasalamat kita sa Ginoo sa kahiginan nga ginhatag sa aton sa pihak sang sitwasyon naton mga kapatid. Tayo po'y naniniwala na sa ganitong paraan ito po ay makatulong po sa spiritual aspect natin na kahit not all of us were not able to go to church, but then God allowed us na makagawa ng mga videos patungkol po sa ating pagbulay-bulay ng salita niya mga kapatid. This morning, I would like us to have our meditation. Nawa po ito po ay makatulong po sa bawat isa sa atin habang tayo'y naka-quarantine sa mga bahay natin, at kung meron namang signal at Facebook at saka YouTube, pwede po tayong maka-subscribe or maka-view sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, before po tayo magsimula, tayo po ay manalangin pag kaloob natin ang ating oras sa Panginoon. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan na binigay mo at sa pagbigay mo, Panginoon, ng pag-asa na po'y ang sitwasyon namin ay hindi na lalaganap, Panginoon, at hindi na maraming tao na maapektuhan nito. Panginoon, kami po ay nananalangin sa oras na ito. Ikaw po ang manguna sa amin. Lalo, Panginoon, sa pagbulay-bulay na iyong salita, bigyan mo po ng kalaman ang iyong lingkod. At sa mga individual po, Panginoon, na ay opportunity na makakita sa video na to, sa meditation ng iyong salita, ikaw po, Panginoon, ang may bigay ng kalaman sa amin, Panginoon. At na po'y Panginoon, ikaw yung mapupuri namin. Ito pong dalangin namin sa mga pangalan ni Jesus. Mga kapatid, dalhin ko po kayo sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Dito po, Psalm 91 verse 1 down to verse 5 at 14 at 15. Basahin ko po mga kapatid dito sa verse 1 at sundan nyo lang po ako sa inyong mga mata. Kung may mga Bible kayo dyan, pwede po kayong makabukas din at magbasa po tayo. Basahin ko po dito sa Psalm 91 verse 1. Sabi ng Bible, ang sinumang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muog kat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalingan niya ay palagi ka ngang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Ang title ng ating mensahe ay The Secret Place of Protection. Alright, so ngayon kung tingnan natin, maraming safety mission na pinapatupad yung ating pamalaan upang sa ganun mga kapatid ay maibsan ang paglaganap ng virus. Gusto ng pamalaan na maproteksyonan yung individual. Ngayon dito sa Pilipinas, sa pagkakaalam ko po, baka umabot sa punto na i-lockdown totally yung whole Philippines. At sa ngayon, merong tinatawag na community quarantine. May house quarantine or ano pa mang way na upang ang tao ay maproteksyonan. So, are you looking for a safety protection, mga kapatid? Now, ngayon, ang ating pagbulay-bulay, ito po ay patungkol sa protection na pwedeng ibigay ng Panginoon totally sa individual. Sinasabi dito ng salita ng Diyos, sabi niya sa verse 1, ang sinumang naghahangad ng pagkupkup. Alam niyo mga kapatid, sino ba namang hindi nangangailangan ng proteksyon?
ng pagkukup or pagkalinga. Ngayon, kung tingnan natin, limitado at pili lang yung mga kayang proteksyonan ng government, hindi lahat. Ngayon nga, merong mamomonitor na mga taong person under investigation, person under monitoring. Limitado lang kasi pinaprioritize, mga kapatid, yung mga matatanda at yung lala na ang karamdaman, mga kapatid. Limitado, walang sapat na lunas upang sa ganun ay maibigay ang total protection sa bawat Pilipino. Ngayon, kung tingnan mo, everyday, tumataas yung bilang ng mga taong infected at tumataas yung bilang ng mga taong under investigation, under monitoring. Kasi hindi sapat yung mga testing kit or mga panangga, kung baga sa atin pa, no? Now, sabi ng Panginoong Diyos, ang sinumang naghahangad ng proteksyon ay kaya niyang ibigay. Now, mga kapatid, kung tingnan natin, sinasabi ng psalmist dito na merong isang taong handang magbigay ng total security, total protection. And that's no other than God, mga kapatid. Na may apat na pangalan ng Diyos na nakaitala dito, at ito po ay may mga ibig sabihin. At sana, mga kapatid, sa prayer ko po ay ito po ay makapagbigay ng spiritual strengthening sa bawat isa sa atin. Sabi ng Bible, ang sinumang naghahangad ng pagkupkop. Anong klaseng protektor na meron tayo, sabi ng Bible? Kataas-taasan or most high. Mga kapatid, pag sinabi mo pong most high, ang ibig sabihin po sa Hebrew word yan ay He is a God who is most important than anyone else. Siya yung pinaka-importante na tao na makapagbigay ng proteksyon sa bawat individual. Most high. At sinabi dito na kataas-taasan. Wala nang iba. He is most important than anyone else. Pangalawa, anong klaseng protektor na meron tayo? Ikaw ba ngayon ay naghahanap ng talagang secure at sure safety sa buhay mo? Sabi ng Bible, pangalawa, not only we have a most high, but almighty. Anyone who abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin po, mga kapatid, pag sinabi nating Almighty, ibig sabihin yan ay siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung powerful, most powerful than anyone else. Siya yung Diyos na may sapat na makapagbigay ng protection po, mga kapatid, sa bawat individual. Pangalawa, may sinabi diyang sa verse 2, I will say of the Lord. Ang ibig sabihin sa word na Lord means that He will never die. Yung natures ng Panginoon na divine nature, He will never die. Sinasabi natin last time sa ating previous na message, that the Lord will never die. Although may nature siya, na human nature, nagkatawang tao siya upang sa ganun, sinasabi natin last time sa video natin na para makapag-sympathize siya sa tao. But then again, the Lord na sinasabi dito, ang ibig sabihin pala ay hindi siya namamatay, mga kapatid. And then, in verse 2 again, sabi dito, He is my refuge and my fortress, my God. Yung God, ang ibig sabihin, mga kapatid, that He decides what will happen. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pangyayaring ito pala, ang na-experience natin ngayon na virus ay alam ng Panginoon. Hindi
ningad sa kalaman ng Diyos. Kasi he knows everything. So, siya yung klaseng Diyos na magpro-protect sa bawat isa. That is why, sinasabi ng Bible, ang sino man, kahit sino, walang pili. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kahit sino mang naghahangad ng pagkupkup or protection, ay proteksyonan ng Panginoon. The Most High God, the Almighty, the Lord, the God, who were able to protect us, mga kapatid. Sabi dito, sabi ng verse, ang sinumang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, ikaw ang kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ano bang klaseng Diyos na meron ka, mga kapatid? Yan ba ay makapagbigay talaga ng total protection sa buhay mo? Ang mga tao ngayon, mandatory na magsuot ng mask, mag-inom ng vitamin C, quarantine, ano pa ba, alcohol, lahat gawin nila, sabi nila, dahil yan ang makapag-protect sa kanila. Mga kapatid, hindi yan enough. Hindi enough na, although makakatulong yan. Pero mga kapatid, sa ngayon, sa ating experience ngayon, wala nang ibang persona na makapagbigay ng talagang safety, security, at protection sa bawat isa, ang Diyos, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng Bible. Anong klase siyang Diyos? Sabi dito, sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. Ibig sabihin, mga kapatid, God has the capacity to save us from any danger, any trouble, mga kapatid. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At sabi niya, verse 3, at kahit anumang matinding salot at di ka magdaranas. Ngayon, mga kapatid, grabe yung salot na dinaranas ng mga tao. Ngayon, nagpapanik sila. Kung makikita mo, mga kapatid, sa Facebook, sa mga news, makikita mo yung sitwasyon ng mga tao. Nagpapanik. Kahit saan-saan ngayon, kung tingnan mo, global na to, mga kapatid. Ang mga tao ngayon, nag-question sa Panginoon. Every time nga na maglabas ako at may mga taong makausap sa tabi ng daan, kung minsan nagsasabi sila, Pastor, ano ba ang ibig sabihin ng problema at ng nadaranas natin ngayon? Di ba? May mga tao, maybe, na mga kilala mo na nag-question sa Diyos, mga kapatid. Pero alam mo, mga kapatid, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, siya yung Diyos na sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. Kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. At sabi niya, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. You know, it's a picture of, actually, it's a figure of speech, mga kapatid, na pinipicture dito na kagaya ng ibon, no? Kung sa amin pa, pispis, na kaya niyang proteksyonan yung mga chicks niya, yung mga sisi niya, mga kapatid. Ganun, ang Panginoon ay kaya niya tayong lulukuban, proteksyonan, mga kapatid. At sabi niya, sa kalinga niya ay palagi kang makakatiyak. Sure, sigurado yung pag-protect ng Panginoon. Sabi ng Bible, He is our sure protection, safety protection, secure protector, mga kapatid. Iingatan niya at ipagsasanggalang
pagkat siya'y matapat. Is a kind of protector na faithful, mga kapatid. Matapat, mga kapatid. So, ngayon kung tingnan natin, mga kapatid, yung sitwasyon natin, talagang ang tao, kung tingnan mo, ay hindi na nila maiintindihan kung ano na yung takbo ng mundo natin, mga kapatid. So, sana mga kapatid, palakasin pa natin ang ating paniniwala sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, siya ay tapat. Siya ang Diyos na kaya niya tayong iligtas, kahit anumang salot, kaya tayong proteksyonan, kahit anumang mga kapighatian, at hindi niya paintulutan na magdanas tayo ng matinding salot, mga kapatid. Siya ay tapat. Sabi niya, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Ngayon kung tingnan mo, ang kinakatakutan ng mga tao ay natural kung ma-infect ka na ng virus, kung mahina yung immune system mo, at talagang hatulan ka ng virus na yan, mga kapatid, di ba? So, sabi ng Bible, huwag kang matakot. Well, normally, human as we are, natatakot tayo, mga bata natin, mga maliliit pa, lalo yung mga senior natin na mga loved ones. But ang final, mga kapatid, i-trust natin yung sarili natin ay sa kamay ng Diyos. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ang virus na to biglaan. Para bang kung sa mga magnanakaw ba, biglaang paglusob. Hindi tayo nakapag-preparar, mga kapatid, no? Mismo yung China, no? Hindi nakapag-prepare. Although kung tingnan natin, sila yung unang natamaan, no, ng virus na to. At kung tingnan mo ngayon, ang rating nila ay pababa na kasi dumating sila sa high peak ng kanilang eksperyensya sa virus. Ngayon, natuto sila kung ano yung mga precautionary measure, mga kapatid. Ngayon, ang mga Pilipino, no? Kung tingnan mo sa Facebook, maraming nagrereklamo. Yung mga doktor, yung mga government officials natin, nagrereklamo sa mga tao kasi yung mga tao hindi sanay. Mga kapatid, alam nyo, dapat may cooperation. Yung China, yun yung nagawa nila. Biglang lumusob, biglang pumutok yung problema. Of course, maraming namamatay. Pero along the way, natutunan nila kung paano yung mga safety precaution measures. So mga kapatid, sa palagay ko, talagang merong total obedience tayo kung ano yung ipinapatupad ng pamahalaan natin. Sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Yun yung sinasabi ng Bible, ng Diyos. Siya yung a person who is protecting us, who has all the capacity to protect us securely, safety, and sure, mga kapatid. Sabi pa niya sa verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Mga kapatid, baka ngayon lang naging tapat tayo sa Panginoon dahil sa problema. But anyway, sinasabi ng Bible, ang sinumang tapat, those who seek Him, those who acknowledge God in His life, sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ang tao, kung ikaw, kilalanin natin ang Diyos, kung ang bawat tao ay tapat sa Kanya, sabi ng Bible, ililigtas niya tayo. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Imagine,
Ito yung Diyos natin na handang makinig, handang tumulong, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Walang pili ang pagtulong ng Panginoon. Unlimited yung pagtulong ng Diyos. Limitado ngayon yung tulong ng government. No? Salamat sa mga probinsya, sa mga towns na yung government officials ay concerned doon sa mga tao nila. Bibigay ng tulong. Salamat sa Panginoon. At likewise, yung Diyos, ganun din. Sabi niya, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpala ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Mga kapatid, ang Diyos natin ay totoo, faithful and true God. He is a God who is worthy na saligan naton. Kabay pa mga kauturan nga ining pulong sa Dios makahatag sa aton sang kaligunan. Kag right there sa imo subong nga screen, sa imo cellphone man, sa imo laptop man, kabay pa nga imo pamalandungan ang ginhambal sa Ginoo alin siya pulong. Ikaw ba ay naghahangad ng proteksyon ng magkupkop sa iyo? Sabi ng Diyos, He is the Most High God, a very important God than anyone else. Sa ngayon, ang pinaka-importanting tao na mapaniwalaan sa buhay natin ay ang Diyos. He is the Almighty God. He is more powerful than anyone else. He is the Lord that never died. He is a God. He decides what will happen. Alam ng Panginoon, mga kapatid, ang dinaranas natin ngayon. Ang mga pangyayari ngayon, mga kapatid. So sinasabi ng Diyos, come to me. Come to me. Sabi nga niya sa Matthew chapter 11 verse 28, those who have heavy laden, come to me and I will give you rest. Mga kapatid, ang promise ng Panginoon sa iyo, sa bawat isa, na kung tayo ay kumilala sa Kanya, tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas, sabi ng Panginoon, bigyan na tayo ng buhay na walang hanggang. Ang mga dinaranas natin sa mundo, yung mga sakit, yung mga troubles, mga testing, mga kapatid, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. At sabi niya, kung ikaw ay nabibigatan, kumalapit tayo sa Kanya. At siya yung Diyos na handang tumulong. At lalo na sa bawat isa na tumanggap sa Kanya bilang Kanyang tagapagligtas, ang Panginoon ay nagpromesa ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sana patuloy po tayong humarap sa mga challenges na pinapahintulutan ng Panginoon. At ang lahat ng to, sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, ay malalagpasan din natin, mga kapatid. So sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jonathan Altis of Unidos Fundamental Baptist Church. God bless and good morning.